Alam mo ba kung bakit paulit-ulit kang nasasaktan kahit alam mong mali na? Hindi ito dahil tanga ka. Hindi rin dahil malas ka sa pag-ibig. May mas malalim na dahilan. At ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Sa mundo ng dark psychology, may isang masakit na katotohanan. Hindi ka nahuhulog sa maling tao, nahuhulog ka sa pamilyar na sakit. Isipin mo ito. Kapag nasanay ka sa kakulangan ng atensyon, hahanapin mo ang taong hindi marunong magbigay. Kapag lumaki ka sa environment na kailangan mong mag-effort para mahalin, ma-attract ka sa taong pinapahirapan ka muna bago ka pahalagahan, bago tayo magsimula. Kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Hindi ito coincidence. Ito ay conditioning, ayon sa ilang ideya na inuugnay sa mga pilosopong tumatalakay. Sa madilim na aspeto ng pag-iisip, ang tao ay hindi naghahanap ng tama. Hinahanap niya ang nakasanayan at dito nagsisimula ang cycle. Makikilala mo siya. Sa umpisa parang iba siya, parang special. Pero habang tumatagal, unti-unti mong mararamdaman yung dati mong sakit, pagiging distant, mixed signals. Konting lambing, tapos biglang lamig. At alam mo kung bakit mas lalo kang nahuhulog dahil sa tinatawag na intermittent reinforcement. Ito ang isa sa pinakamapanganib na psychological pattern na bihirang napapansin pero malakas ang epekto sa emosyon mo. Hindi ito simpleng paasa lang, mas malalim ito. Ito yung sitwasyon kung saan hindi consistent ang ibinibigay na pagmamahal. Minsan sobrang sweet siya, parang ikaw ang mundo niya. Minsan naman parang wala kang halaga, parang kaya kanyang mawala anumang oras. At doon nagsisimula ang pagkakalito mo dahil bilang tao natural sa atin na maghanap ng pattern. Gusto nating maintindihan kung ano ang totoo. Pero sa ganitong setup, walang pattern, walang kasiguraduhan. Kaya ang nangyayari, mas lalo kang nag-i-invest. Mas lalo mong iniisip, baka bukas babalik siya sa dati. Baka may mali lang akong nagawa. Baka kailangan ko lang maghintay. At habang ginagawa mo yon, mas lalo kang nalulubog. Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang inconsistency ay hindi kahinaan ng sistema. Ito ang mismong dahilan kung bakit ka na-addict. Sa larangan ng psychology, napatunayan na ang unpredictable rewards ang pinaka-nakakahook sa utak ng tao. Kapag hindi mo alam kung kailan darating ang reward, mas tumitindi ang anticipation, mas tumataas ang emotional attachment. Parang sugal, kapag nanalo ka minsan, kahit madalas kang talo, hindi ka agad umaalis. Bakit? Dahil umaasa ka. Umaasa ka na babalik yung pakiramdam ng panalo. Yung saya, yung validation. Yung pakiramdam na mahal ka at yung isang beses na pinaramdam niya yon, sapat na yon para habulin mo siya ng paulit-ulit. Kahit na 90% ng oras, sakit lang ang ibinibigay niya. Ito ang masakit na katotohanan. Hindi ka na in love sa tao, na-addict ka sa cycle. Na-addict ka sa highs and lows. Sa thrill ng uncertainty, sa pag-asang baka sa susunod magiging okay na. Pero ang realidad, yung taong nagbibigay ng inconsistent na pagmamahal, hindi nagbabago dahil naghintay ka. At habang naghihintay ka, unti-unti mong kinakalimutan ang sarili mo. Binababa mo ang standards mo. Kinukumbinsi mo ang sarili mo na okay lang kahit ganito. Na at least may konting pagmamahal. Pero sa totoo lang, hindi ito pagmamahal. Ito ay control. Isang sistema na hindi mo namamalayan pero ikaw ang nauubos. Kaya hindi nakakapagtaka na ang isang taong hindi ka kayang mahalin ng tama, siya pa yung pinakamahirap kalimutan. Hindi dahil siya ang pinaka-special. Hindi dahil siya ang the one, kundi dahil siya ang nagbigay sa'yo ng pinakamalakas na emotional addiction. At ang pagkalimot sa kanya, hindi lang pag-move on sa isang tao. Ito ay pag-withdraw mula sa isang cycle na matagal mong kinapitan at hindi iyon madali. Pero doon nagsisimula ang tunay mong paglaya. Masakit? Oo, pero hindi pa tapos ang katotohanan. May isa pang mas madilim na insight at ito ang madalas tinatakasan ng karamihan. Mas natatakot ang tao sa pagiging mag-isa kaysa sa maling kasama. Pag-isipan mo, ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo na, tama na. Ilang beses mo nang nakita ang red flags, pero binaliwala mo. Ilang beses mo nang naramdaman na hindi ka na masaya, pero nanatili ka pa rin. Hindi dahil hindi mo alam ang tama, kundi dahil mas kinatatakutan mo ang katahimikan. Yung mga gabing wala kang kausap, yung umaga na wala kang hinihintay na message, yung pakiramdam na ikaw lang, mag-isa, kasama ang sarili mong isip. At doon pumapasok ang isang bagay na bihirang aminin. Hindi lahat ng lungkot ay galing sa ibang tao. Minsan,
Galing ito sa hindi mo pa naayos sa sarili mo. Kapag hindi ka sanay mag-isa, kahit maling tao, nagiging better than nothing. Kahit toxic, nagiging at least meron. At dahan-dahan mong kinukumbinsi ang sarili mo. Okay lang to. Magbabago rin siya. Ganito talaga ang love. Pero sa totoo lang, hindi mo siya pinipili dahil mahal mo siya. Pinipili mo siya dahil ayaw mong piliin ang sarili mo. Dahil ang pagpili sa sarili mo ay nangangahulugan ng pagharap sa mga tanong na matagal mo nang iniiwasan. Sino ako kapag wala siya? Ano ang halaga ko kung walang nagva-validate sa akin? Bakit parang kulang ako kahit ginagawa ko naman ang lahat? At ang mga tanong na yan, mas nakakatakot kaysa sa maling relasyon. Kaya mas pipiliin mong manatili sa pamilyar na sakit kaysa sumugal sa hindi mo pa kilala ang sarili mong kapayapaan. Pero heto ang bagay na kailangan mong marinig ngayon. Hindi ito madali, hindi ito gentle, pero totoo ito. Ang tunay na problema, hindi yung maling tao. Ikaw, hindi bilang paninisi kundi bilang paggising. Dahil kahit ilang beses kang makatagpo ng maling tao, kung hindi ka handang iwan ang sitwasyon na hindi para sa'yo, ikaw ang magpapatuloy ng cycle. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may bahagi sa'yo na naniniwala na iyon lang ang deserve mo. At iyon ang dapat mong baguhin. Dahil ang katotohanan, walang makakapagligtas sa'yo mula sa maling tao kung ikaw mismo ayaw mong iligtas ang sarili mo. Hindi sapat na makita mo ang mali. Kailangan handa kang umalis. Hindi sapat na masaktan ka. Kailangan matuto kang pumili ng mas maayos para sa sarili mo. Dahil sa huli, ang pinakamapanganib na desisyon ay hindi ang magmahal ng maling tao, kundi ang manatili kahit alam mong unti-unti ka nang nawawala. At ang pinakamakapangyarihang desisyon, yung tanggapin mo na ikaw ang may kontrol kung hanggang saan ka papayag na masaktan. At kapag naintindihan mo yon, doon pa lang magsisimula ang totoong pagbabago. Hindi bilang insulto kundi bilang reality check. Dahil kung titingnan mo ng mas malalim, may pattern. Hindi ito basta malas. Hindi ito simpleng nagkataon lang ulit. Ito ay paulit-ulit na pagpili kahit hindi mo namamalayan. Hanggat hindi mo inaayos ang sarili mong emotional patterns, hanggat hindi mo hinaharap ang mga sugat na matagal mo nang tinatakpan, at hanggat hindi mo nauunawaan kung bakit ka na-attract sa ganitong klase ng tao, uulit at uulit ito. Hindi dahil pare-pareho ang mga taong dumarating sa buhay mo, kundi dahil pareho ang hinahanap mo sa kanila. At minsan hindi mo hinahanap ang tama, hinahanap mo ang pamilyar. Yung pakiramdam na naranasan mo na dati, yung dynamics na kahit masakit, kilala mo na kung paano galawan. Halimbawa, kung nasanay ka sa pagmamahal na kailangan mong paghirapan, maa-attract ka sa taong mahirap abutin. Kung nasanay ka sa pagiging hindi priority, maa-attract ka sa taong laging may dahilan kung bakit hindi ka mauna. Kung nasanay ka na kailangan mong patunayan ang halaga mo, ma-attract ka sa taong laging kulang ang binibigay para lalo kang magsikap. At ang pinakadelikado, hindi mo ito nakikita bilang problema. Nakikita mo ito bilang normal, kaya kahit nasasaktan ka na, hindi ka agad umaalis. Dahil para sa'yo ganito talaga ang pakiramdam ng pagmamahal. Pero ang totoo, hindi ka na-attract sa tao mismo. Na-attract ka sa pattern na pamilyar sa sistema mo. At ang sistema mo, nabuo iyon sa mga nakaraan mong karanasan, sa paraan kung paano ka minahal o hindi minahal, sa mga panahong kinailangan mong mag-adjust para lang matanggap, kaya ngayon dala-dala mo iyon kahit hindi mo sinasadya. At habang hindi mo ito kinikilala, uulit ang cycle. Makakakilala ka ulit, may excite ka ulit. Mapapansin mo ang parehong red flags pero i-justify mo ulit hanggang sa marating mo ulit yung parehong ending. Pagod, nasaktan, at nagtatanong kung bakit ganito na naman. Iba lang ang muka, parehong sakit, at doon pumapasok ang pinakamahalagang tanong, kailan ka mapapagod sa paulit-ulit na cycle? Dahil ang pagbabago, hindi nagsisimula sa paghahanap ng tamang tao. Nagsisimula ito sa pag-unawa kung bakit mali ang palagi mong pinipili. Kailangan mong maging brutally honest sa sarili mo. Hindi lang anong ginawa niya sa akin, kundi bakit ko pinayagan. Hindi lang bakit siya ganun, kundi bakit ako nagstay kahit alam kong ganun siya. Dahil doon mo makikita ang tunay na ugat. At maaaring masakit yon. Maaaring kailangan mong balikan ang mga bagay na matagal mo nang iniiwasan. Pero doon lang matatapos ang cycle. Kapag hindi mo na hinahanap ang pamilyar na sakit, kundi pinipili mo na ang hindi mo pa nasasanay, ang tamang pagmamahal, yung hindi mo kailangang pagdudahan, yung hindi mo kailangang ipaglaban araw-araw, yung hindi ka pinapahirapan para lang mapatunayan na karapat-dapat ka. Pero bago mo maabot yon,
Kailangan mong ayusin ang relasyon mo sa sarili mo. Dahil sa huli, kung hindi nagbabago ang loob mo, walang magbabago sa labas mo. At ang pinakamapait na katotohanan, hindi ka naipit sa maling cycle. Ikaw ang paulit-ulit na bumabalik dito. Pero ang magandang balita, kung ikaw ang dahilan kung bakit ito nauulit, ikaw rin ang may kakayahang tapusin ito. Kaya anong dapat mong gawin? Hindi ito tungkol sa paghanap agad ng bago. Hindi ito tungkol sa pag-move on ng mabilisan. At lalong hindi ito tungkol sa paglimot sa naramdaman mo. Simulan mong kilalanin ang sarili mo. Hindi yung version mo na ipinapakita mo sa iba, kundi yung totoo, yung tahimik, yung walang filter, yung ikaw kapag mag-isa ka na lang. Dahil dun mo makikita ang mga sagot na matagal mo nang iniiwasan. Tanungin mo ang sarili mo, hindi para husgahan kundi para maintindihan. Bakit ako na-attract sa taong hindi available? Bakit parang mas gusto ko yung kailangan ko pang habulin? Bakit kapag madali at maayos ang pagmamahal, parang nabobor ako o nagdududa? Ito ang mga tanong na uncomfortable, pero dito nagsisimula ang clarity. Dahil minsan ang totoo, hindi ka sanay sa healthy na pagmamahal. Sanay ka sa chaos. Sanay ka sa uncertainty. Sanay ka sa pakiramdam na kailangan mong patunayan ang sarili mo. Kaya kapag may taong dumating na kalmado, consistent at sigurado sa'yo, parang may kulang. Hindi dahil kulang siya, kundi dahil hindi iyon ang nakasanayan mo. At dito pumapasok ang susunod na tanong, bakit ako nagsisettle sa bare minimum? Bakit sapat na sa akin ang okay na yan? Bakit tinatanggap ko ang atensyon na kulang? Ang effort na pilit? Ang pagmamahal na hindi buo? Dahil sa loob mo, may bahagi na naniniwala na iyon lang ang kaya mong makuha. At kahit hindi mo sinasabi ng direkta, pinapakita mo ito sa mga pinapayagan mong manatili sa buhay mo. At mas mahirap pang tanong, bakit ako natatakot mawala ang taong hindi naman ako pinapahalagahan? Isipin mo yan. Bakit ka kakapit sa isang tao na hindi ka kayang tratuhin ng tama? Bakit parang mas nakakatakot mawala siya kaysa manatili sa sakit? Dahil hindi lang siya ang kinakapitan mo. Kinakapitan mo yung validation na minsan niyang ibinigay. Yung idea na may nagmahal sa akin kahit papaano. Yung pakiramdam na kahit ganito may someone ako. At kapag nawala yon, pakiramdam mo, babalik ka sa zero. Pero heto ang mas malalim na katotohanan. Hindi ka natatakot mawalan ng tao, natatakot kang harapin ang pakiramdam na baka hindi ka sapat. At hanggat hindi mo hinaharap iyon, magsisettle ka. Magsisettle ka sa kulang. Magsisettle ka sa hindi sigurado. Magsisettle ka sa pagmamahal na hindi ka pinapahalagahan. Dahil ang standard mo sa pagmamahal ay reflection ng tingin mo sa sarili mo. Kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo hihingi ng buo. Tatanggapin mo ang pira-piraso. Tatanggapin mo yung okay lang kahit hindi perfect. Hanggang sa masanay ka na lang sa kulang. Pero kapag na-realize mo ang halaga mo, hindi ito biglang pagbabago. Hindi ito overnight confidence. Ito ay dahan-dahang pag-unawa na hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo para lang mahalin. Hindi mo kailangang maghintay para lang mapansin. Hindi mo kailangang magtiis para lang manatili ang isang tao. At sa puntong iyon, magbabago ang choices mo. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ka. Hindi ka na mahuhulog sa maling tao. Hindi dahil wala na sila, nandyan pa rin sila. Pero iba na ang mata mo. Nakikita mo na ang red flags ng mas maaga. Nararamdaman mo na kapag hindi ka nirerespeto. At higit sa lahat, hindi ka na natatakot umalis. Dahil alam mo na ang halaga mo ay hindi nakadepende sa kung sino ang nagstay. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi sa paghahanap ng tamang tao, kundi sa pagiging tamang tao para sa sarili mo. Yung taong may boundaries. Yung taong marunong umalis. Yung taong hindi na tumatanggap ng kulang. Dahil sa huli, kapag buo ka na sa sarili mo, hindi ka na hahanap ng taong pupuno sa'yo. Pipili ka na lang ng taong kayang sumabay sa'yo. Tandaan mo ito. Hindi mo kontrolado kung sino ang darating sa buhay mo. Pero kontrolado mo kung sino ang pinapayagan mong manatili. Maraming tao ang papasok sa buhay mo. May magpaparamdam ng saya, may magdudulot ng sakit, at may magtuturo sa'yo ng mga leksyon na hindi mo hiningi. Pero kailangan mo. Wala kang kontrol sa pagdating nila. Hindi mo kayang hulaan kung sino ang magiging totoo o kung sino ang magpapanggap lang. Pero may isang bagay na madalas mong nakakalimutan. May kontrol ka sa desisyon mo pagkatapos mong makita ang katotohanan. Kapag nakita mo na ang red flags, kapag naramdaman mo na ang inconsistency, kapag malinaw na hindi ka pinapahalagahan, doon napapasok ang tunay mong kapangyarihan. Mananatili ka ba? O pipiliin mong umalis? At dito nagiging mahirap ang lahat dahil ang pag-alis hindi lang simpleng desisyon.
Ito ay pagputol sa attachment. Pagbitaw sa mga plano na binuo mo sa isip mo. Pag-amin na yung inaasahan mo, hindi mangyayari. At higit sa lahat, pagharap sa realidad na kailangan mong magsimula ulit. Kaya maraming tao ang hindi umaalis. Hindi dahil hindi nila kayang makita ang mali, kundi dahil hindi nila kayang bitawan ang idea ng what could have been. Yung mga baka sa isip mo, baka magbago pa siya, baka maging okay din, baka sayang lang kung susuko ako ngayon. Pero heto ang hindi mo agad napapansin. Habang kumakapit ka sa baka, unti-unti mong sinasakripisyo ang sigurado, ang kapayapaan mo, ang respeto mo sa sarili mo, at ang halaga mo bilang tao. At minsan ang pinakamakapangyarihang desisyon ay ang pagbitaw. Hindi ito dramatic, hindi ito laging may closure, at kadalasan wala itong kasiguraduhan kung ano ang susunod. Pero ito ang desisyong nagsasabing, hindi ko na ipagpapalit ang sarili ko para lang manatili ang isang tao. At linawin natin, ang pagbitaw ay hindi kahinaan, hindi ito pagtakas, hindi ito pagiging duwag. Sa totoo lang, ito ang isa sa pinakamahirap gawin. Dahil mas madali ang manatili sa pamilyar na sakit kaysa harapin ang hindi mo pa alam. Mas madali ang kumapit kaysa tanggapin na kailangan mo nang bumitaw. Pero kapag pinili mong bitawan ang isang taong hindi para sa'yo, hindi ibig sabihin na nawala ka. Ang totoo, dun mo palang binabalik ang sarili mo. Binabalik mo yung respeto na unti-unti mong nawala. Binabalik mo yung oras na ibinuhos mo sa maling tao. At binabalik mo yung dignidad na hindi dapat kailanman ipinagpalit. At kapag dumating ka sa puntong yon, magbabago ang paraan ng pagtingin mo sa pagmamahal. Hindi ka na basta-basta ma-attract sa intensity lang. Hindi ka na maluloko ng mixed signals. Hindi ka na matatakot sa consistency. Dahil alam mo na kung ano ang deserve mo, at mas importante, alam mo na kung ano ang hindi mo natatanggapin. At doon mo marirealize, hindi ka na mahuhulog sa maling tao. Hindi dahil nawala na sila sa mundo, nandyan pa rin sila. Pero hindi na sila tumatama sa standards mo. Hindi na sila nakakapasok sa boundaries mo. At hindi na sila kayang baguhin ang desisyon mo. Dahil hindi ka na yung dating ikaw. Hindi ka na yung taong madaling makonfuse ng konting atensyon. Hindi ka na yung taong kakapit kahit nasasaktan na. Hindi ka na yung taong natatakot mawalan kahit mali na. Ngayon ikaw na yung taong marunong pumili. Pumili ng sarili. Pumili ng kapayapaan. At pumili ng pagmamahal na hindi kailangang ipaglaban araw-araw. At sa huli, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka katagal kumapit, kundi sa kung kailan ka nagdesisyon na bumitaw.